Hello, magandang gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. So, shoutout muna tayo dito sa ating vlog, no? Paggabi nagsi-shoutout ako eh. So, unahin na natin ito si Ma'am Angelica Canino. Hello po, Ma'am. Shoutout. Ma'am Herminia Yamazaki. Sabi gano'n ni Ma'am Herminia Yamazaki. Sir, kamusta na yung kaptanga na business? Marami na bang bumili? Dapat yung madalas magpa-shout bumili. Sarcasm lang yon kasi nag-post ako sa FB. Gagawa ako nung cup na, di ba, instead na tambay, tanga ang nakalagay. Sarcasm lang yon, Ma'am Herminia Yamazaki. Hello, Sir Joban Gamiao from Ilocos Norte. 2 years na daw siyang nanonood. Ma'am or Sir Snail Shine. Lods pamay ng Captain America Shield. Ito. 4-5. Ano to? Metal. Sige, 4-5. Anyway, next, si Sir Bruce. Bruce. Tama ba? Burse pala. Bruce ako ng Bruce. Burse ba? O ano ang basa dito, sir, sa name mo? Shoutout, boss mo. Happy birthday sa panganay daw niya na si Ryan Burse. Burse pala. Bruce ako ng Bruce. Panganay daw ni Sir, Sir Samuel. Samuel siguro name nito ni Sir. Ryan Burse na nag-aaral ngayon sa Kamsur, Bicol. Salamat. Salamat, sir. Happy birthday, Ryan Burse. Sabing gano'n ni All About Taboo. Shout out, if you want to ask me some religious matter, don't give a rash verdict. Ask me the taboo expert. Hindi, I mean, yung rush verdict, opinion ko po yun, sir eh. Kung gusto niyo yun sa inyo, di okay lang naman. Pero sometimes kasi, gusto ko magsalita nung akin lang. Diba? Now, kung kukontrahin nyo yun, di okay lang naman. Diba? Sa religion kasi, wala namang proven dyan kung sino dyan ang totoo eh. Lahat naman nagkiklaim sila na totoo lahat. Diba? So, kapag sinabi kong ganitong isang bagay, ano magiging difference ng sasabihin nyo? Na mas totoo yung sasabihin nyo? I don't know. Diba? Hello, Biggie's Vlog. Shout out, Biggie's Vlog. Sir Travis Herrera. Shout out, avid listener daw siya. Shout out, Sir Travis Herrera. Sabi ni Knock Knock Knock, hello boss mong silent viewer mo since day 1. Pa-shout out naman. Jen Estokya, Sir Jen Estokya, hello. Sir George Yet. Anong name nito, sir? From Tondo, Manila. George Yet. Hindi ko mabasa, sorry sir ha. Pero shoutout sa'yo, Sir George. Pa-shoutout, Sir Bungo. 2 lang naman kasarian ng isang tao, babae at lalaki. Sabi niya ganun. Si Ma'am Dana to. Dana Spi. Ilagay niyo yung name niyo, no? Ano tong pino-forward ni Ma'am? Shoutout daw. Sige, re-react natin ngayon yan, yung pino-forward ni Ma'am Angelica Canino. Sir Lester Neil, hello. Shoutout, boss. Baka pwede mong maturuan sa schooling ko, tutorial ba? 2K budget, baka gusto mo lang hirap nung math kasi. Putang ina, ako nga, bagsak ako dyan eh. Anong ito-tutorial ko sa'yo dyan? Gusto mo makita ang mga grade ko? Tapos sa akin ka magpapa-tutorial. Minsan ipapakita ko sa publiko yung transcript ko. Wala akong ituturo sa'yo, no? Hello, Sir Bad Jojo. From Potrero, Malabon. Bry Banks, hello. Ano pong era ng WWE tumatak sa inyo? Ako, Attitude era talaga. Stone Cold fan ako eh. Dahil nung Attitude era, para talagang totoo yung laban nila nun eh.
Ngayon parang masyado ng scripted. Shout out Alberto Duquesa, taga Mandaluyong City daw. Comic PH, hello. Shout out Boss B, yung naapoy sa tabi ng rep, baka mamaya yung lolo at o lola niya lang nung nagbi-video nagsusunog lang ng langgam sa pader o kung ano mang insekto. Tsaka nakita ko sa may ref mukhang buhok na nakapusod. Yun nga hinala ko sa likod ng rep Ryan Lemos, hello. Ay, RJ Lemos pala, sorry. Shout out po. Ma'am Cherilyn, hello. Ma'am Cherilyn. Sir Jera, or ma'am, or sir, Jera de los Santos. Ryan Geradela. Geradela apelyido pala ni sir. Kapwa guard niya doon sa Quezon City. Ranmes Channel, hello. So, yun lang ang masi-shoutout natin, no? So, proceed tayo dito sa main content natin. Ito ay, ang dami nag-forward sa akin ito Ito yung sa... Yan to yung pinorward ni ma'am, may nag-forward dito Si Ma'am Angelica kanino. Yung sa tungkol sa faith healing, no? Sige, ito panoorin natin. Actually, ito naman talaga re-reaction ko ngayon Buti na i-suggest. Ang tagal na nitong na to nitong video na to Napaghahalataan yung edad nyo So ito ay sa Brigada 7 pa nun, Ito ay regarding sa faith healing. Alam nyo, ang faith healing na tinutukoy dito, yung nag-o-opera, di ba? Nagamit ang kamay. Na-debunk na ni James Rand dito Yung foreigner. Ilang magaling na faith healer si Jun Labo. Pati umano ang yumaong Pangulong Ferdinand Marcos ay napabilib niya. Ngunit nawalan siya ng kredibilidad dito nang ipakita ng Brigada 7 ang ginagawa niyang pandaraya. Ngayon, sa Moscow naman siya magpapaliwanag. Yun yung di ba, yung parang nakabalot yata sa condom. Tama ba ako? Yung mga dugo at chicken parts na pag ginanon niya, lalabas kunyari yung dugo na may mga kinukuha siyang mga... Ang ilang tagpo at larawan sa istoryang ito ay maaaring hindi angkop sa sensitibong pananaw ng mga manonood. Gayunpaman, ang mga ito ay mahalagang maipakita upang maipaliwanag ng gusto ang issue. Mukhang may censorship na mangyayari Muling bahagi ng taong 1996 nang matunghayan dito sa Brigada 7 ang kontrobersyal na faith healer ng siyudad ng Baguio. Ito yung pinuntahan ni yung komedyante. Yung ginanapan ni Jim Carrey, si Kaufman, yung may cancer. Andy Kaufman ba yun? Ano ba name nun? Yung pelikula ni Jim Carrey na Man on the Moon. Man on the Moon. Si Kaufman. Sino yung Andy Kaufman nga. Siya yung gumanap na Andy Kaufman Yung komedyante. Andy Kaufman. Sa kanya ba Ito yan Kasi sobrang yung lala na nung sakit niya. Komedyante ito Parang nagpa faith healing siya sa sa Baguio. Sa sobrang kawala. Wala din, namatay din siya. So balik tayo dito sa mismong Kasi mga foreigner yung mga nagpapagaling sa kanya Si Ramon Labo Jr. o higit na kilala bilang Jun Labo. Matagal na nawala noon si Labo mula sa atensyon ng publiko hanggang sa isang Russian travel agent ang nagsampa ng reklamo laban kay Labo noong Nobyembre ng taong 1996. Ipinagharap ng kaso ni Vladimir Shikurko
sa tanggapan ng mayor ng Baguio na di umano'y niloko ni Labo habang ginagamot ito. Bilang patunay sa akusasyon, binigyan ni Sicurco ng video footage ang Brigada 7 Si Abner Mercado yun, ano? habang isinasagawa ni Labo ang isa sa kanya mga healing session. Kahina-hinala di umano ang panggagamot ni Labo ayon kay Sicurco. Которыми мы работаем, которые He said that no pain, and he himself had an experiment. You know, he laid on the table, claimed that he had acidity in the stomach, something like that, and Mr. Labo operated on him. It cannot be no pain, because no operation, no pain. Kinuha ng Brigada 7 ang panig ni Labo upang bigyan ito ng pagkakataon na sagutin ang mga bintang Labo. Pero mo, dami niya certificate, no? Wala ganun talaga pag nanloko ka Sa kanya, maayos ang naging pagtanggap ni Labo. Pinayagan ang Brigada 7 na makapanayam ang mga dayuhang nagpapagamot sa kanya. Well, I have a hip. Kapansin-pansin na pawang mga dayuhan ang lahat ng pasyente ni Labo. Karamihan ay galing sa Europa. Mahina ang 15 hanggang 20 dayuhang pasyente na sabay-sabay na nagpapagamot kay Dami, no? Labo. Ang lahat ng ito ay nakatira sa mismong hotel na pinapatakbo ni Labo, ang Nagoya Inn sa Naguilian Road sa Baguio. Dito sa Nagoya Inn isinasagawa ang panggagamot, dolyar ang bayaran at pakete ang sinisingil ni Labo sa bawat pasyente. Pinasinungalingan ni Labo ang lahat ng akusasyon ni Sicurco. Ngayon yung taga-Russian yan, parang may parang may pagka-Yakuza style. Kasi ang gusto niya, lahat ng, kung ano man ang mga donasyon na nandito, kailangan hati daw kami. Nagpaunlak si Labo na makunan ang isa sa mga healing session nito noon. Pila ang hubad-barong mga pasyente ni Labo na naghihintay na gamutin ito. Oo, naalala ko yan, yung mga ganyan. Napapanood ko yan dati Sa isang kwarto, isinagawa ni Labo ang kanyang panggagamot habang may saliw pang mga religious music. Ang kakayahang ito ni Labo na magsagawa ng operasyon sa pamamagitan lamang ng mga kamay ang nagpatanyag sa kanya bilang faith healer. Sa gitna ng healing session na ito ni Labo, may ilang galaw ang kanyang kamay na mahirap itanggi ng lente ng kamera. Hindi maikakaila ni Labo na mayroon na siyang hawak na kung anong laman bago pa sumayad ang kanyang kamay sa pasyente. Huwag kayong kukurap at uulitin namin sa pamamagitan ng slow motion. Buti pa yung dati, no? Sila talaga nagde-debunk, no? Oh, meron na nga siyang hawak, men. Meron na siyang hawak na galing sa kung saan. Dito na may kitang-kita din na may iniipit na laman. Ayun, no? Meron na siyang hawak Dito na may kitang-kita din na may iniipit na laman sa palad si Labo habang di umano'y nag-o-opera. Anumang bilis ng kamay ni Labo sa parting ito ay makikita pa rin sa pamamagitan ng slow motion na matapos maghugas. Meron nga siyang sa kamay, Ay may nakakubli ng laman Oo nga, no? sa kanyang palad. Yun ang pagkakamali niya, pumayag siyang ng media, no? Bago magsimula ang kanyang Ayun, no? Huli! Pero di ko alam. Mukhang isi-sensor ako ng YouTube. operasyon. Isang linggo matapos ipalabas ng Brigada 7 ang kwento ni Labo, ay muli naming binalikan ang lungsod ng Baguio. Ayaw Hindi na. na nagpaunlak si Labo ng anumang panayam. Itinanggi nito noon ang sarili ng tawagan namin sa telepono. Isang faith healer na gaya ni Labo ang nakapanayam namin noon upang makunan ito ng pahayag. Napanood ni Ambrosio Pilingin ang kwento ni Labo sa Brigada 7. Kung sa layunin ng healing at saka sa motibo ng isang manggagamot na gaya ni Jun Labo, sa palagay ko yun ay tama. Paano ho naging tama yun? Kasi ang motibo ni Mr. Labo doon ay para gamutin ang No, para kumita. Diba? Yun ang motibo doon. Anong para gamutin? sakit ng tao.
Dapat nga may ano kung ang layunin talaga niyan ay gumaling, dapat may monitoring yan Pagka ikaw ay ginamot na ganyan, dapat, kumbaga para may warranty ba? Titingnan ka sa test uli kung nandun pa yung sakit mo. 'Di ba? Para ma-make sure talaga na, dahil tumatanggap ng pera yan Natural, may may back job dapat yan. Ano ba ang tawag pag sa serbisyo hindi siya effective? 'Di ba? May back job pa dapat yan. Tsaka imposibleng hindi gagaling yung pinagaling niya kasi may tinatanggal siyang mga laman-laman 'Di ba? Kung may tatanggalin siya mga laman-laman, ibig sabihin dapat gumagaling yung ginagamot niya. X1 to no one, sabi nga, pero hindi personal na kakilala ni Pilingin si Labo. Ayon pa kay Pilingin, ang lahat ng ipinahayag niya sa Brigada 7 ay base lamang sa kanyang 20 taong karanasan bilang faith healer. Kanya-kanyang estilo o pakulo ang mga faith healer ayon kay Pilingin. Pinapaniwala nila ang mga pasyente na gagaling ang mga ito sa pamamagitan ng mga kamanghamanghang paraan ng panggagamot. Hindi mo direktang nagagamot yung tao. Hindi. Kailangan tatamaan ko muna siya sa isipan. Parang placebo nga. 'Di ba? Ito yung tinatawag na placebo Kailangan papaniwalain mo muna yung yung gagaling. Kaya talaga when you say faith healing, sometimes kung titingnan mo, yung faith healing, gagaling ka using faith. Pwede naman siguro sa mga minor na sakit. Let's say, halimbawa, sinisipon ka lang ngayon, Hindi, kahit siguro sa major na sakit, pwede din naman gumana faith healing kasi ako naniniwala naman akong walang imposible sa Diyos Kung may faith ka sa Diyos. 'Di ba? Kaya lang hindi ang iniisip ko, hindi yung katulad ng iniisip ng iba na magic. Na kapag sinabi ko na may tiwala ako sa Diyos na halimbawa nabaril ako, pumasok yung bala dito sa tagiliran ko. Tapos nagdasal ako kay God. God, pagalingin niyo po ako. Gusto ko po pong mabuhay. Pero hindi ko ini-expect na magmamagic na yung bala na pumasok sa akin ay mawawala at kusang gagaling. Hindi ganon. Ang ine-expect kong paggaling ko, yung biglang may tutulong sa akin na idadala ako sa ospital, ay, pa rin, malapit pa rin sa reality. Hindi hindi yung magic. 'Di ba? Pwede rin naman kasing gawin ng Diyos yun gamit ang mga logical na pamamaraan Halimbawa, yung mag-o-opera sa'yo ay ginaid niya, ginaid niya yung mental state nung mag-o-opera sa'yo, itinuro siya sa tamang desisyon kung anong gagawin dun sa operasyon. 'Di ba? Hindi yung magic na iniisip natin na faith. Dadaan pa rin siya sa scientific process. 'Di ba? Pag-yeld ko na yung isip ng tao, tapos gagawan ko sila ng ibang paraan. Yun yung tinatawag niyong gimmick. Yun ang gimmick. Kailangan gumawa ng isang tao ng gimmick. Ang gimmick o pakulo na sinasabi ni Pilingin ay pagmamanipula ng paniniwala ng mga nakasaksi sa panggagamot sa pasyente o mismo ng pasyente. Pero overkill talaga daw ang estilo ni Labo na dumudukot pa ito ng mga laman sa katawan ng kanyang pasyente. At hindi hayagang sinabi ni Pilingin na pakulo o gimmick ito ni Labo. So ang sinasabi nitong nung nag-expose, kailangan talaga ng pakulo ng faith healer. 'Di ba? Aasa ka na lang na maniniwala siya na gagaling siya. Hindi mo talaga siya pagagalingin. Tuturuan mo lang siya na maniwala na gagaling siya. Yung nakita ko sa television, bagamat nakita ko na rin kasi focus yung na may slow motion ninyo na mayroon siyang hawak. Hindi talagang mayroon siyang hawak, pero panluloko na kasi yan ito ay tama. Depende sa motibo niya. Dahil napapaniwala niya yung pasyente niya, gano'n? Oo, kaya nga, ang daming pumupunta sa kanya. Ang daming kaya sabihin natin,
90% gumaling, sabihin natin 1% gumaling. Pero yung 1% gumaling, Upang masampahan ng kaukulang kaso si Labo ay inatasan ng mayor ng Baguio na si Attorney Mauricio Domogan ang Baguio Benguet Medical Society para magsagawa ng investigasyon. Maging ang NBI Cordillera Autonomous Region sa Baguio ay Ba't ganun aktibo sila sa ganyan dati? Yung talagang aanuhin nila. Hindi katulad ngayon parang sinasawalang bahala na nila yung ganyan. Madami pa rin naluloko sa mga ganyan. nagpasimula rin ng investigasyon. Naalala niyo yung mambabatok, yung may lumalabas na bato daw sa katawan? Yung pala galing sa bibig nung naggagamot. Dalawang posibleng kaso ang ihaharap kay Labo. Ito'y estafa at illegal practice of medicine. At 16 ng Setyembre ng taong kasalukuyan ng dakpin si Labo sa Moscow sa bansang Rusya. Ipinagharap ng kaso si Labo ng ama ng batang naging pasyente nito sa Moscow. Dalawa pang Pilipino ang kasama ni Labo na sinampahan ng reklamo, sina Roberto at Chopilo Bohol. Kaya siya siguro umabot niya, marami na siyang pera, no? Diyan naman siya maghahasik ng lagim. Akala niya siguro katulad yan ng Pilipinas na medyo makakalusot-lusot pa siya, no? Napawang mga assistant ni Labo sa panggagamot. Siya ay haharap sa kanyang first court hearing sa October 5. Sa court hearing na to, doon pa lamang malalaman kung papayag ang korte na makalabas siya from detention while the trial is ongoing, or on the other hand, they may decide that he should stay in jail while the trial is going on, no? Di umano gaya dito sa Pilipinas ay nagsagawa ng panggagamot si Labo sa Moscow. Isang batang may tumor sa utak ang pasyenteng ito. Subalit sa halip na gumaling ay lumala ang sitwasyon ng bata. Kasi nga, ang mangyayari kasi dyan, dahil sa sobrang tiwala nila, no, napaniwala niya na gagaling, syempre, mas magfo-focus ang mga magulang nung bata doon sa gagawin niya. Aba ano yun ito sureball na dito nagagaling ang anak namin 'Di ba? Hanggang sa mapapabayaan, hindi nila alam yung pinusta nila kung saan sila pumusta, mas delikado 'yun. 'Di ba? At least sa medicine, kung susugal ka man, may chance ka 'Di ba? Ito talagang walang kasiguraduhan Yung chance mo dito unknown sa faith healing. Hindi lamang iisa ang nagsampa ng reklamo kay Labo sa Moscow. Kabilang dun sa mga nagrereklamo ay ilang mga Ruso na nanggaling na daw sa Pilipinas, pumunta na noon kay Mr. Labo sa Baguio at nagpagamot na doon. At just imagine sumikat siya. Wala pang social media noong 1998. Sa kanilang pagbalik sa Russia, lupit din no? Magaling na sila, subalit they found out that they have not really recovered, no? So sila ay nagrereklamo. Ang charges kay Mr. Labo in fact is swindling. Mas matagal umanong nanloko rito si Jun Labo, pero bakit sa ibang bansa pa siya ngayon nakasuhan ng illegal practice of medicine? Magbabalik po ang Brigada 7. Alam mo na dito, syempre dahil mapera yan, di ba? Alam mo na. Ay pinagbabayaran. Ang hindi lang namin maintindihan ay kung bakit hanggang sa Moscow nakaabot si Jun Labo. Ang labo ni Jun Labo. Isa sa pinakamakulay na kwento ng mga faith healer ang buhay ni Jun Labo. Huling taon ng dekada 70 nang sumikat siya bilang faith healer ng 70s pa pala ito. 70 is 70. Ay, di 60s ba? Ang 70 60s. 60 ano ba ang ang 70s? Matagal na pala. Itinuturing din si Labo na isa sa pinakamayamang faith healer ng bansa. Noong umpisa ng dekada 80, naging sentro din si Labo ng pananaliksik ng dalawang medical expert mula sa Amerika. Labis na namangha ang mga ito sa kakayahang ito ni Labo. And some kind of a model
Kalagitnaan ng dekada 80 ay napabalitang si Labo din ang gumagamot sa karamdamang lupus ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ayos ah. Nag-faith healing din pala si Marcos. Ano? Ang katanyagan ni Labo sa faith healing ay nagluklok sa kanya para maihalal noong 1988 at 1992 bilang alkalde ng Baguio City. Subalit 2 beses din siyang natanggal sa posisyon dahil sa issue naman ng kanyang citizenship. 2 taon halos ang nakalipas mula nang ipalabas ng Brigada 7 ang kwento ni Labo. Muli binalikan namin ang lungsod ng Baguio. Labis ang pagkadismaya ni Mayor Dumogan sa naging mabagal na investigasyon sa kaso ni Labo. Mayaman na kasi yan eh. Siyempre, alam mo naman dito sa Pilipinas. Diyos ko naman, para namang... Bakit 2 taon ang lumipas malakas ang at kapit bakit yan. sa Moscow pa nahuli si Labo sa mismong kaso din na dapat nitong kaharapin sa bansa? I feel na it should be investigated by other authorities na hindi ako kasama kasi kung sasama ako baka sabihin nila ginagawa lang natin yan kung kaaway natin sa politika. May conflict of Mortal na interest. katunggali ni Dumogan sa politika si Labo. Hindi minsang tinalo ni Dumogan sa pagkaalkalde ng Baguio si Labo. At nitong huling eleksyon, muling tinalo ni Dumogan si Labo. Ipinaubaya ni Dumogan sa Baguio Benguet Medical Society at sa NBI ang investigasyon para mawala ang kulay politika sa isyung ito. Tama naman yun. Tama Walang naman yun. nangyari sa complaint yung mga Russians na yan. Kung naalala natin, naipalabas nga sa television, sa CNN. Noong gabi ng October 1 ay naimbitahan ako ng Baguio Benguet Medical Society na dumalo sa kanilang pulong. Naging mahaba ang diskusyon namin sa kung ano ang magiging opisyal na pahayag ng kanilang grupo sa issue ni Labo. Nag-iingat daw ang kanilang grupo tungkol sa isyong ito. Kinabukasan pa ako nakakuha ng panayam sa grupo. We were at a loss kasi hindi nga ito yung categorized na practice of medicine. So pagka tinignan natin yung practice of medicine, meaning you have to be a licensed doctor, you have to be a graduate of medicine, he does not fall under that. Yung ganong ginagawa ni Labo hindi under doon. Because yun nga, ang category namin being in the society is you have to be a graduate of medicine, you have to be a licensed doctor to be able to... Oo, pero nagpe-perform siya ng di ba? Ng medicine o ng treatment sa pasyente na unauthorized medicine. Kaya ang tanong namin noon is how can we confront this problem or police the ranks of ito nga yung gaya ng problema niya is since hindi naman siya nagpo-fall dun sa kategoryang yon. In other words, hindi nga siya doctor by the definition of graduate medicine at saka being licensed. Isa pang debate sa kaso ni Labo ay kung paano bibigyan ng kahulugan ang illegal practice of medicine ayon sa itinatadhana ng batas sa gawaing panggagamot ni Labo. Subalit ayon sa... Pasok to sa Article 318 eh. Kaya lang yung Article 318 nung 1998, ang baba lang ng dyan, ng parusa dyan. Pag nag-guilty ka, tinan natin ha, magkano ba ang punishment ng Article 318 nun? Wait lang ha. Kasi ngayon na pero kahit ngayon mababa lang ang parusa ng Article 318 eh. 318. Ito yung umaano sa mga manghuhula, sa mga faith healer eh. Ayan oh. Article 318. 40,000 yung yung fine eh. Imprisonment niya 1 month lang to maximum of 6 months. Fraudulent act. Kaya kailangan ipasok yan sa staffa eh. Kasi kung Article 318 yan, lang yan, mababa lang yan. Sa other deceit, yung original nga niya, 100 pesos lang yata tayo. O 200 pesos oh. Nung panahon ni John Labo, 1930s pa kasi itong batas na to. Nung panahon ni John Labo, 200 pesos lang ang parusa. Kaya kahit mag-guilty siya dyan. Pero ngayon,
Ngayong ngayong nagkaroon na ng amyenda, 40,000 na siya. Pero kahit na maliit pa rin 'yan kung malakas kumita yung yung dapat laki-lakihan pa 'yan eh. Dapat nga kahit 500,000 or kulong yung niyan eh. 'Di ba? Nung panahon kasi hindi alam kung ano ipaparusa sa kanya. Medical jurisprudence, ang faith healing ay sakop ng medical act constituting practice of medicine, pero kaakibat dito ang pagbibigay kalayaan sa relihiyon. In relation with religion, then yun ang isang loophole. Kung maging vague, maging escape niya yun na it is a religious ceremony or whatever. Lulusot siya kasi hindi mo ma-prosecute. It is a freedom for practice of religion and faith and belief. Nahuli siya ng camera. Walang naisagawang investigasyon ang Baguio Benguet Medical Society sa kaso ni Labo, kung kaya ipinaubaya nila ito sa NBI. At inalam namin sa tanggapan ng NBI kung may naisang pang kaso laban kay Labo. Karamihan sa mga ahente ko ay matagal na rin dito, ngunit wala silang inimbestigahan na Russian complainant. So nakapagpahina dun sa pagsulong ng kaso na walang complainant? Yes, that's true. Walang complainant, so most likely walang maisang pang kaso laban kay Mr. Labo. In this particular case, he was not really detained or put to prison. He was invited for questioning, just like under Philippine laws. That anybody who is a suspect or unless they have committed the crime or a violation of the local laws, will be invited for questioning. Ganun nangyari kay Mayor Labo. Yung dalawa niyang kasama rin nandun din. They were questioned. Allegedly kasama niya na nagkandak ng panggagamot. Well, that's the allegation, but that still remains to be established in Russia. Di umano'y masyadong eksaherado ang mga balitang nakakarating dito sa Pilipinas, ayon pa kay Atty. Romeo Baliton. At habang sinusulat ang kwentong ito, ay idineport na ng Russian government ang dalawang kasama ni Labo na sina Chopilo Bohol at Roberto Bohol. Siniguro din ni Balito na makakabalik ng Pilipinas si Labo ngayong Oktubre para sagutin ang mga balitang kumalat. Walang mangyayari dito. Initial press releases were not fair. It was not really that bad. As I said, Mayor Labo deserves a fair treatment because he has done more good than harm. Anong ginawang good nun na manloko ng tao? To Baguio in particular and to the Philippines in general. Ayon pa rin sa Department of Foreign Affairs, ipinagkakaloob kay Labo ang lahat ng tulong na kailangan nito. Nakipag-ugnayan na ang Philippine Embassy sa Moscow sa pamahalaang Ruso para mapadali ang pagpapabalik kay Labo dito sa Pilipinas. Gayunpaman, sabi ni Mr. Labo, mas may kumpiyansa siya kung may abogado siya na siya mismo ang kumuha, no? So the Department of Foreign Affairs authorized our embassy in Moscow to hire a lawyer for the defense of Mr. Labo at yung mag-amang Bohol. Faith healing nga ba o fake healing ang kakayahan ni Labo? Maliwanag kasi na may panlulokong nangyari dito sa expose na to eh. Kaya lang dahil sa technicalities ng batas kasi, yan kasi ang mahirap eh, pagka lalo na kung magaling lumusot yung nahuhuli. 'Di ba? Kaya ang first defense talaga natin, yung pagiging skeptic natin eh, sa lahat ng bagay. Bagamat ako hindi rin ako ligtas dyan, pwede rin kasi akong maloko din yan. Kahit ba naman sabihin nyo, nagde-debunk ako dito, may chance din naman ako maloko. Hindi naman ako loko-proof eh. 'Di ba? Kaya dapat tulong-tulong tayo na paghandaan yung mga ganyang bagay dahil minsan sa tagpo ng buhay natin, darating at darating yung mga ganyan. Na may mga manluloko na kukunin yung tiwala mo. Maaring hindi sa mundo ng paranormal. Maaring sa investment nyo sa business. Or kahit mismong kamag-anak nyo pa. Lulukohin kayo. Kasi ang ugat lahat ng ito sa pera eh. Diba? Kaya mag-iingat talaga kayo. Lahat tayo kailangan mag-ingat at maghanda kung ano man yung may magtatangka man na lukuhin tayo. 'Di ba? Magtulungan tayo.
Huwag kayo magagalit pag pinagsasabihan kayo. 'Di ba? Kasi, syempre, lalo na pagka naibigay mo na yung tiwala mo doon. Hindi, sinabi niya na talagang gagal. Or halimbawa, yung tatay ko kasi may sakit. Nangako talaga siya sa akin na nasa power niya, pagagalingin niya yung tatay ko. Syempre nga naman, umaasa ka lalo na pag desperado ka, aasa ka sa himala sa miracle. At yung miracle na aasa natin, magic. 'Di ba? Pero kahit kailan talaga dapat iniisip natin kung ano yung makatotohanan kaysa sa mga ganyang bagay. Yung pagkakaroon ng faith sa Diyos, hindi naman talaga dapat inaalis yon. Pero siguraduhin nyo sa Diyos kayo magkakaroon ng faith, hindi sa tao. So mga kababayan ko, yan lang po ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.